Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,519 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all at malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestones. Sana makasama ko kayo pagdating ng 10,000 subscribers milestones. Okay? Sige. Ang pag-usapan po natin today ay yun dyan po sa Maynila. Ano? Siyempre, medyo po tayo medyo tumigil po tayo ng pangsamantala dahil nga po sa ating trabaho at sa ating political vlog. Pero ngayon, since bakasyon na, itutuloy-tuloy po natin itong ating mga usapan, puntahan. So, ako po ay nagagalak kung makikita ko po ang inyong mga komento dyan. No? Ang pag-usapan po natin today ay dyan po sa Maynila. Nagkaroon po kasi ng latest SW survey. At dito sa latest SWS survey na ito, ay ang ating Yorme Isko Moreno, ang susunod na mayor ng Maynila, ay talaga namang landslide sa Maynila, no? Sigurado na tayo. Yan po ang ating prediction, ayan po ang ating inaasam-asam. Inaasam-asam din po yan ng ating mga kababayan dyan sa Maynila na sigurado na ang pagbabalik sa lungsod ng Maynila ni dating alkalde, Mayor Yorme Francisco Isko Moreno Dumagoso. Matapos niyang tambakan na naman o ungusan ng malaking porsyento sa pinakapaniniwalaang survey ng Social Weather Station. Alam naman po natin na talagang very dependable, reliable ang Social Weather Station ang in comparison sa other surveys na ito, no? Pero talagang tinambakan ni Yorme Isko Moreno ang kanyang mga katunggali sa 2025 mayoralty race dyan sa lungsod ng Maynila. Congratulations ha! Batay sa electoral preferences and voting attitudes in the city of Manila ng SWS mula Oktubre 27 hanggang Oktubre 31, 2024, halos landslide ang kalamangan ni Isko kumpara sa mga kalaban niyang sina Mayora Hani Lacuna Pangan at si SV Versosa Jr., no? Siyempre, ang kasalukuyang mayora ay si Hani Lacuna at ang congressman naman ng Tutok Tuwin Party List ay si Sam Versosa Jr. Sa kabuuan ng naturang survey, nagkamit si Dumagoso ng 70%, naku, tambak na tambak, habang 17% si SV talaga naman? Ibig sabihin, pangalawa pa si Congressman SV Versosa Jr., pero tambak 17%, at si Mayora Hani Lacuna ay 11% lamang. Nako po, at may 3% na undecided. So sabihin na natin yung 3% mapunta kay SV Versosa, di 20%, 50% po 50 po 50 ang kalamangan ng susunod na kalaban. Kung yung 3% ay ibigay na natin sa pangalawang kalaban, di ba? Ngayon, sabihin mong 14%, ito si Hani Lacuna Pangan, matatalo at matatalo na yan. Ibig sabihin po niyan, mga kababayan ko dyan sa Maynila, mga kaibigan ko, tapos na po ang eleksyon. Okay. Now, sa first district naman, nakakuha si Dumagoso ng 82%, 12% si Versosa, 5% si Lacuna Pangan, at 1% ang undecided. Tinambakan din Isko, kilala rin sa tawag na Yorme, sa ikalawang distrito, sa nakuhang 76% na boto, ang mga kalabang sina Versosa at Lacuna Pangan, 10%. No? Sa ikatlong distrito naman, nakakuha si Dumagoso ng 61%, si Versosa ay 18%, habang 17% si Lacuna. Ibig sabihin po talaga, walang kalaban-laban pala ito si Mayora Hani Lacuna. So may 51% naman ng mga respondent ang bumoto pabor kay Yorme at 31% kay Versosa. Talaga, medyo close fight pala sila sa
apat na distrito. Ito yata ang Sampaloc no? Kaya comment nyo po dyan kung ang 4th district ay Sampaloc, Maynila. No? Ito rin malaki rin ang kalamangan ni Dumagosa sa mga kalaban sa ika-5 distrito sa botong 71%, laban kina Versosa 17%, Lacuna Pangan 10% ang undecided. Nakapuntos din sa ika-6 na distrito si Dumagoso ng 70%, habang 11% si Versosa, 14% si Lacuna Pangan at 5% ang undecided. 6 na distrito po ang Maynila. Ibig sabihin, talo po, no? Talo po lahat ang kalaban except for the 4th district. Pero talo pa rin sila. Ibig sabihin, 20% ang kalamangan ni Yorme Isko Moreno diyan sa 4th district. Ibig sabihin, tapos na po ang eleksyon. Patunay ang naturang last quarter 2024 survey ng SWS na mainit at malakas ang suporta ng Manileño sa muling paktakbo ni Yorme sa Maynila, katandem ni Yorme Isko Moreno, at huwag nating kalilimutan si Chi Atienza na malakas din ang tsansang magwagi bilang kanyang vice alcalde. Hindi lang sa mga survey, maging sa Facebook page ni Yorme Isko Moreno ay bumubuhos ang suportang natatanggap niya sa pagbabalik ng alkalde ng Maynila. Ibang-ibang kasi talaga ang pamamalakad ni Yorme Isko Moreno. Congrats po Yorme, sana manalo ka kasi bumalik na naman ang sobrang traffic sa Divisoria dahil na pinayagan na naman magtinda sa Recto Avenue. Sobrang traffic na naman, buhay na naman ang mga snatcher. Nako po, yan po talaga. So marami pa pong mga mensahe ng pasasalamat at pagpupursige kay Yorme Isko Moreno ng ating mga kababayan. Talagang bawat ikot nila dyan sa mga syudad ay talaga namang talagang dumadagsa ang kanilang mga suporta. Umaasa po talagang sa tulong ng mga tulong ng Diyos according to Yorme Isko Moreno, muli nating ibabalik ang masigla, malinis at mapanatag na pamumuhay ng lungsod ng Manila ngayong 2025. Ito ay ayon kay Yorme Isko Moreno Dumagoso. Di po ba? Kaya nga po nakakatuwa dahil kayang-kaya naman ni Yorme Isko Moreno yan. No? Isa lang po ang pakiusap natin, samahan po. Hayaan po natin samahan ni Vice Mayor Chi Atienza, si Yorme Isko Moreno, 10 ng kanyang mga konsehales at mga congressman natin dyan sa Maynila. Bitawan na po natin yan si Abante, si Valeriano at saka si Chua. Itigil na po natin yung mga yan. Bitawan na po natin sila dahil wala po silang maitutulong kay Yorme Isko Moreno. Bagkus, binabatikos pa nila ngayon, di lalong-lalo na sa panahon ni Yorme Isko Moreno. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.